nating simulan ang palagiang pagnanobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Ng
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bukasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos tayo natitipon ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairing. Ugnayang buhay ang nararapat upang tayo magkaisa sa gawain ito, upang tayo nagkakatipon, palagian sa ngalan ng ating Jesucristo na nagbibigay buhay, pag-asa sa mga nating kinabukasan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagpangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa pagbangon mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa mga matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Felicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang mga matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito: sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Matalinghaga ang dating ng ating mabuting balita. Kung ito'y unang napakinggan ng mga alagad at talagang habang pinapahayag ng ating Panginoon ito, meron silang naalaala, tanim na ubas o ubasan, na hindi man ito kaila sa kanila sapagkat pangkaraniwan na lamang nilang nakikita ang mga ubasan sa paligid nila. Ubasan ang siyang pinanggagalingan ng alak na kanilang iniinom. Bihira silang uminom ng tubig at mahirap kumuha ng tubig pero sagana sila sa alak. Ang alak ay gawa sa ubas. Kaya ibig sabihin maraming ubasan o plantation ng grapes na sa kanilang mga lugar at oo nga tataka sila kung bakit si Jesus ganito ang kanyang mga talinghagang ipinahayag, inilalarawan sa kanyang mga alagad. Kaya itong pahayag na ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya upang sabihin ng ating Panginoon Kristo, kung ito'y kung sila'y nakikinig sa paglalarawan ko tungkol sa puno ng ubas, ay maalala nila sapagkat ito'y pangkaraniwan na nilang karanasan ang puno ng ubas at kung ano ang ginagawa ng tagapangalaga nito, ano ang ginagawa ng may-ari nito at marami pang mga bagay na matututunan sa pagtatanim ng ubas, sa pagpapalago ng ubas, sa pamanatiling maraming mga sanga na umuusbong at pagtapos ito'y marami ang ibinubunga upang sabihin natin Panginoon Kristo, ang buhay natin ay tunay tulad ng puno ng ubas. Kaya, hindi lingid sa kalaman ng mga alagad, gumagamit ang ating Panginoon Kristo ng matalinghaga na abot tanaw nila upang sabihin, naunawaan nila ang sasabi ni Kristo sapagkat ito ay nasa loob ng kanilang karanasan, pang-araw-araw na karanasan, pang-araw-araw na nakikita, pang-araw-araw na napapakinggan nila, pang-araw-araw, pangkaraniwan na lamang itong mga talinghagang binabanggit ni Kristo. Pero ang mahalaga, sa likod ng mga talinghagang ito, nag-iiwan ng ating Panginoon Kristo ng kanyang aral para sabihin ng mga alagad, ano ba aral ni Kristo? Narinig ko tungkol sa ubasan.
Hindi man nakita si Jesus na nagumagapa sa ubasan. Hindi natin nakikita si Jesus na nagtatanim ng ubasan. Pero mahalaga ang kanya sinasabi sa atin. At ang mahalaga ito ay tinitingnan natin maigi kung ano ang mensahe ng Kristo. Ano kahulugan ng kanyang sinasabi sa likod ng ganitong paglalarawan. Jesus, maunawaan-nawa namin ang aral na dulot ng iyong mga talinghagang ipinagkakaloob sa amin. Binababatid mo sa amin para sa aming kabutihan. Una, sa unang bahagi nating mabuting balita, ipinapahayag ng ating Panginoon ang tungkol sa puno ng ubas. Na may kahalagahan sa puno ng ubas. Ang puno, ito ang pinagagalingan ng lahat ng ugnayan ng mga tao. May namumuno, may tagasunod. Sa panahon na natin Panginoon, namumuno noon sapagkat ang Israel ay sa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyo Romano, ang Romano, the Roman rule, ang namumuno at sila ang mga sumusunod sa lahat ng patakaran, sa lahat ng disiplina at sa lahat ng ibig pagawa ng Imperyo Romano, sumusunod ang mga Israelita. Upang sabihin ng ating Panginoon Kristo, hindi maiaalis sa atin na mayroong pinuno, may namumuno. Sapagkat sa pagdating ng mga pahayag ng ating Panginoon Kristo, ang pamumunog ito ay galing sa Ama at siya ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Kung wala ang puno at pinamumunuan nito, ano ang saysay ng buhay? Saan susunod ang mga tao? Bagamat ang puno at pinuno na kanilang sinusunod ay Imperyo Romano, nawawala ang kalayaan ng mga Hudyo. Ika nga. Pero huwag muna natin tignan sa ganitong mga pamamaraan, kundi may tanging namumuno. Kaya ang mga pinuno o tagapangasiwa na binabanggit din ng ating Panginoon Kristo ay ang mga Saduseyo, ang mga Pariseyo at iba pang mga nanunungkulan sa sinagoga. Pinuno sila, pero anong uri ng tagapangasiwa, anong uri ng pangangasiwa meron sila? Sa bandang huli, ito ang ating tatalakayin. Basta, saan man kayo naroon, ano man ang inyong pinakakabalaan, may pinuno, may namumuno. Kung sa spiritual life ay binabanggit ng ating Panginoon Kristo, may namumuno ang Diyos Ama, ang puno ng ubas. Upang ang pamumuno ng Diyos Ama, binigyan daan ni Kristo, binigyan kahulugan ni Kristo, upang manatili sa puno, manatili siya sa Diyos Ama, upang sundin ang kanyang kalooban at bigyan ng halaga at kahulugan ang buhay ng Diyos sa kanyang mismong pagkatao. Kaya ito rin ang mahalaga upang dumating ang ganitong mga pagpapahalaga sa mga talinghaga ng ating Panginoon Kristo, puno, upang sabihin, pinamumunuan tayo ng Diyos Ama, makinig tayo sa Diyos Ama, at makikinig tayo sa Diyos Ama, at makikita natin, malalaman natin ang lahat ng kanyang ibinapahayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. That's the way how it goes in our religious life. We belong to the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ikalawa, talagang pinanggit na ating Panginoon Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Pinawawalang bahala ba niya ang puno na mismong ang Diyos namumuno sa buhay pa ng hindi? Pero ibig sabihin, ang Diyos na inyong ngayong nakikita sa piling ni Kristo, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga, tayo ang mga sumusunod. At kung wala tayong puno o pinuno o tagapangasiwang sinusundan, ano na kaya ang uri ng buhay meron tayo? Yan ang binibigay ng sanglibutan
Yan ang pagkakawatak-watak ng mga tao. Yan ang kahulugan ng kanya-kanya, pagwawalang bahala, walang pagsisikap, very judgmental attitude at iba pang mga nasa sanglibutan na ang pamumuno nila ay hindi upang magtipon, magkaisa, kundi ang pagtitipon nila ay nagiging sanhi ng paglalaban-laban, ng pagkakanya-kanya, pagwawalang bahala at kawalan ng magandang kinabukasan. Sapagkat walang namumuno sa kanila, lalong-lalo na ang namumuno sa pangrelihiyon nilang buhay pananampalataya, tagapangasiwa sa kanilang tinaguriang religious life, na kahit na mga Pariseo, mga Saduceo ay hindi ito tinatangi na ating Jesucristo, marami din siyang mga pagbatikos sa mga religious sector na ito ng kanilang lipunan. Kaya ipinahayag ni Kristo, galing siya sa Ama at upang amang namumuno, siya ang puno. Ito ngayon, ang pinapahayag ng ating Jesucristo, siya ang puno, siya ang Diyos na totoo na nagbigay kahulugan sa buhay ng mga sanga, kayong mga alagad, sapagkat pinapakay ni Kristo ang kanyang talinghaga, tuwiran sa kanyang mga alagad. Mga alagad ko, kayo ang aking mga sanga, ako ang puno ng ubas. Na napakahalaga sa ganitong pagnilay-nilay ng buhay natin sapagkat meron tayong ugnayan sa isa't isa. Sa pakipag-ugnayan natin sa isa't isa, hindi nawawala ang pamumuno, ang magandang pangangasiwa. Hindi nawawala isang dalisay na hangarin ng pununo para sa kapakanan ng mga sanga, hindi sa kanyang sariling kabutihan, sariling kapakanan. Ngunit ang punong ito, tulad ng puno, maging puno ng ubas, kumukuha ng lakas ang mga sanga sa mismong puno, upang sabihin, dinadalisay ang buhay ng mga sanga sa umagitan ng kadalisayan ng namumuno. Kadalisayan ng kanyang puso't kalooban, ang kanyang nilalayon ay para sa kabutihan ng mga sanga upang ito'y humitik sa bunga, magbunga ang mga sangang ito sa umagitan ng pinanggagalingan na puno ng ubas. Ikatatlo, pinapahayag ng ating Jesucristo, ano na kaya ang kahulugan kapag kayo hiwalay sa akin? Nangangamba ang ating Jesucristo sa mga bagay na ito, sapagkat may mga tao ding hiwalay sa kanyang pamumuno. Ayaw kumilala sa pamumuno ng Diyos. Ayaw tumunghay at tanggapin ang pamumuno ng Diyos. Nababalisa ang ating Jesucristo sa ganitong mga katanungan, ano na kaya ang magiging buhay nila? May pagkawaldas, may kawalan ng pag-asa, hindi magiging matuwid sa buhay nila araw-araw, iba ang kanilang patutunguhan, at tunay na mapapamunta sa isang kapahamakan ng buhay at maging ng espiritu. Kapahamakang nagdudulot ng pagkakawatak-watak, pagwawalang bahala, at iba pang mga nasasakupang kabatbatan, kawalan ng matuwid na pamumuhay. Kaya sa kalaunan, sa bandang huli, na sinasabi na ating Jesucristo, narito ang buhay natin na patuloy tayong nawang hindi usigin ng mga kaaway, kundi upang tayo ay tulungan upang magkaisa ng layunin sa mga gawaing kabutihan, kabanalan. At ito magiging katanungan sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Sino kinikilala ninyong namumuno sa inyong buhay? Ano ang ginagawa ng puno na yan, pinuno na yan, na talagang heto at nakikipag-ugnayan sa iyo? Dalisay ba ang kanyang pakikitungo sa iyo? Nagiging maganda ba ang ugnayang buhay niya sa iyo? Nagiging respectable ba ang lahat ng bagay na kanyang ipinapahayag? Ito ba'y naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos? O baka ito'y nagtutulak sa iyo sa kapahamakan, sa pagkakanya-kanya, pagwawalang bahala, at pag-iimbot? Ngunit ang tunay na kahulugan ng buhay
ay kumikilala sa isang punong nagbibigay kaaliwan, nagbibigay ng magandang kinabukasan, nagbibigay ng tunay ng pagkakaisa ng lahat ng mga sanga. Si Kristo ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Manatili tayo sa pamumuno ni Kristo, sapat kung wala si Kristo, anong uring buhay meron tayo upang sabihin, mahalaga pa rin si Kristo buhay natin at tunay na pagpapala na nanggagaling sa poong may kapal ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos sa pala natin pagtibayin, tunay ngang ang puno ng ubas ay walang abi akong na ating Beso Kristo at tayo ang kanyang mga sanga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang nagbumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatili kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tingnan si Kristo bilang bukal na lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpas sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya ayaw namin mapalayo sa iyo, O Jesus. Sabat ikaw ang puno ng ubas at kami ang iyong mga sanga. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan namin sa iyo at dalisay at wagas. Sabat nakikinig kami sa iyong salita at nakikita namin ang angkop na salitang ito sa mga imitan na iyong mga gawa. Bigyan mo kami ng lakas na kaloobang manatili sa iyong piling. Tulungan mo rin kami sapagkat minsan o madalas kami napapawalay sa iyo sa mga gawaing makasalanan. Patuloy mo ang tunghayan itong aming mga abang kalalagayan at kami iyong kalingain o Ama sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak
upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ang sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, na aming Santo Papa sa Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ipinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Tuloy nga si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga upang tayo'y manindigan sa pagpapahayag natin sa araw mabuting balitang ugnayang buhay natin sa isa. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, na nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya
Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Berhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo tunay na si Jesus, ang puno ng ubas, at tayo ang mga sanga. Salamat sa Diyos. Apo, Ginoong Maria, napupuno